Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Presiding Officer Senator Chis Escudero piniling mamuno sa impeachment trial ni VP Sara. Opinyon ni PBBM, VP Sara binirang payag ni Pangulong Marcos na dapat siyang humarap sa impeachment trial. Hospital muna bago ikulong. Matapos arestuhin Senator Rodante Marcoleta, dinala sa PNP General Hospital dahil sa alta presyon. Gumulong ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa unang araw pa lang ng impeachment trial, agad nang nagkainita ng ilang senator judges. Live mula sa Senado nangungun sa balita, si News 5 Senate Correspondent Man Los Baños. Man, bakit nagkainitan agad itong ilang senator judges? Tama ka, Jiggy. Day 1 pa lang ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon na agad ng tensyon sa loob ng impeachment court. Yan ay matapos ngang magtalo ang ilang mga senador kung dapat pa bang maghalal ng ibang presiding officer, samantalang nariyan naman si Senate President Win Gatchalian. Balikan ko lang ng konti, Jiggy, ha. Doon sa pagkukonvene kanina ng impeachment court, si Senate President Win Gatchalian ang nanguna o nag-preside. At sa kanyang speech, pinaalala niya sa kanyang mga kapwa Senator Judge yung kanilang responsibilidad at trabaho na dinggin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matapos yung kanyang maikling talumpati, binuksan niya mismo yung floor para sa paghalal ng bagong presiding officer. Bagay na kinontra agad, Jiggy, ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil ayon kay Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon na dapat ang magpe-preside o ang mangunguna sa impeachment trial ng Vice Presidente ay dapat ang Senate President. Kung babaguhin daw nila yung presiding officer dahil lang sa bisa nung inamyendahang impeachment rules, baka daw sila ay ma-question nga dyan sa Korte Suprema at madelikado pa yung isinasagawa nilang impeachment trial. So, bakit din daw hindi si Senate President Gatchalian ang siyang mag-preside nitong impeachment trial ni VP Sara? Kaya naman daw ito mismo ng leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules. At mayan sa pahayag na yan ni Senator Cayetano na sinasabi niya na hindi pwedeng baguhin nga yung nilalaman ng konstitusyon, may kumontra ba dyan? Kumontra dyan, si Senator Kiko Pangilinan na mula naman sa majority bloc at isa ring abogado. Isinight din ni Senator Kiko Pangilinan yung 1987 Constitution wherein he said silent naman yung pagdating doon sa impeachment ng mga officials na mas mababa sa presidente. Ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan, ang malinaw sa ating konstitusyon ay kapag Pangulo ang ini-impeach ay Chief Justice ang magpe-preside. Pero any officials lower than the President, wala naman daw sinabi doon mismo na Senate President dapat ang mag-preside. Kaya pwede raw baguhin ang impeachment rules. At yun nga yung iginigiit nila Senator Kiko Pangilinan at maging si Senate President Win Gatchalian. Pareha silang sinasabi na na-amend na yung rules sa sesyon ng Senado. Kaya kung pag-uusapan itong pag-amend ng impeachment rules, dapat daw sa sesyon yan gagawin. Sinabi pa nga ni Senator Kiko Pangilinan, Jiggy, na out of order daw yung pag-question ni Senator Cayetano tungkol doon sa naamyendahang impeachment rules dahil dapat sa session daw yan ng Senado ginagawa at hindi sa impeachment court. Balikan natin yung sagutan na yan ng mga senador kanina. Pakinggan natin to, Jiggy. Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. And precisely because of this, and precisely because the Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, Congress
to promulgate its own rules. This resolution has been duly approved, and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary. Jiggy, kinampihan naman si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano na isa ring abogado. Ang sabi pa nga niya, kung hindi raw alam mismo ng mga senador yung kung ano yung nakasaad sa 1987 Constitution, staff work daw ito, makinig daw sila sa kanilang mga staff na alam kung ano dapat at kung sino dapat ang mag-preside sa impeachment trial. At hinamon din ni Senator Pia Cayetano ang kanyang mga kapwa-senador na, o sige, kung sa sesyon dapat pinag-uusapan yung tungkol sa naabyenda ang impeachment rules, di magpatawag daw ng special session. Anyway, mukhang suportado naman daw ng Malacanang ang mayorya sa pagpapatawag ng special session. Pakinggan natin at balikan natin yung pahayag ni Senator Pia Cayetano. I disagree with your point of view. Tanungin nyo naman po yung staff nyo. This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? Pero I take the position that we are in impeachment court. We are already in impeachment court. Therefore, the amendments must happen here. At mayan, paano na-resolba ang issue sa presiding officer? Nako po, Jiggy, sa hinaba-haba ng diskusyon, mahigit 1 oras ang ginugol ng mga senador dyan sa pagdidiscuss, pagdedebate, kung dapat ba silang maghalal ng panibagong presiding officer ng impeachment court, ay nauwi rin yan sa botohan. Si Senator Ping Lacson ang nagmosyon para ihalal si Senator Chis Escudero para maging bagong presiding officer. At sa bumoto ang 12 senador to agree na dapat at to install si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. At 8 lamang o itong minorya ang nag-oppose dyan. Balikan natin yung pangyayari na yan kanina sa impeachment court. Chiki, panoorin natin to. 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. So, President, The court resolves to elect Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment. At mayan yung usapin ng bilang ng boboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara, ito ba'y naresolba na? Yes, matapos ka na mahalal bilang presiding officer ng impeachment court si Senator Chis Escudero, nagkaroon siya o nagbigay siya ng kanyang sariling talumpati at doon niya sinabi ng ipatutupad ng impeachment court mananatili sa 2/3 ng 24 senators ang magiging threshold para makonvict ang ini-impeach na opisyal na si Vice President Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Ang paliwanag lang dyan, Jiggy, dahil 21 senators na lang yung warm bodies ngayon dahil nga may 2 na aresto, may isang nagtatago, even if kumonte yung senador na nakaka-attend ngayon ng impeachment trial, kailangan pa rin ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na ito. At ang sinasabi ni Presiding Officer Chis Escudero, kung yan ang umiiral na batas ngayon, kaya yan ang ipatutupad nila. Kung meron man daw may reklamo or kung may gustong mag-oppose dyan, pwede naman nilang iakyat ang issue sa Korte Suprema at tatalima naman daw ang Senado kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema kung sakasakali. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. At may yung mahiwagang BIR box na hindi nabuksan ng prosekusyon ay dinala ngayon sa impeachment court. Pero kanina nakita ko na hindi rin siya pinabuksan ni Senator Escudero.
Yes, ang naging desisyon dyan sa ngayon ng impeachment court, pinababalik yung selyadong box na yan sa BIR. Ano ba ang laman ng BIR box? Gaya na pag-usapan natin in our past live reports, Jiggy, di umano, tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pero ang sinasabi ng impeachment court, hindi pa naman formally namamarkahan as evidence yan, hindi pa rin formally na-offer as evidence sa impeachment court yan. Therefore, ibalik muna yung selyadong box na yan sa BIR. Now, kung dumating yung panahon na may magmusyon sa kahit saang kampo, prosekusyon man o depensa para gawin yung ebidensya at ipapasabina yung box na yan, hihintayin daw nila ang magiging desisyon ng BIR Commissioner. Bago lamang ako magtapos, Jiggy, ihabol ko lang dahil sa mga oras na ito ay maagang tinapos yung impeachment trial. Walang iniharap na witness. At ang naging pakiusap nga ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, baka pwedeng payagan ng impeachment court na makipag-coordinate sila sa sandigan pa yan. Baka naman daw pwedeng paatinin dito sa impeachment trial yung mga naaresto o nakakulungan ng mga senador, sila Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, para daw makapag-observe naman sila. Hindi naman daw kasi alam, baka by the time na magbotohan, ma-acquit na sila sa kanilang kaso at pwede na silang bumoto. So imbis daw na mag-monitor sa TV, baka maaring dito sila mismo sa Senado makapunta tuwing may impeachment trial, makapag-monitor sila, ma-observe nila ang witnesses at yung mga prosekusyon at ang depensa. Yan lamang ang latest mula dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Hindi dumalo sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Tanging mga abogado lang ng bise ang umarap sa Senate Impeachment Court. Live mula rin sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit daw hindi dumalo si VP Sara? Yes, Jiggy, ayon nga doon sa isa sa mga tagapagsalita at legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa ay abala raw ang bise dito nga sa paghahanda para nga sa Super Typhoon Inday. At ayon pa nga kay Poa, itong hindi pagsipot ni VP Sara hindi naman daw labag sa impeachment rules. Katunayan, may karapatan daw ang bise na i-represent siya ng kanyang legal counsel. At according pa po kay Attorney Poa, hindi naman daw nangungahulugan ito or ibig sabihin ng hindi pagsipot ng bise, umiiwas siya sa proseso. Katunayan, una na rin sinabi po ng defense team ni VP Sara na willing naman daw po o handang humarap ang bise sakali nga pong kailanganin nga po dito sa Senate Impeachment Court. At sinabi na rin po nila na dadalo nga po sila kung matanong kung dadalo po sa mga susunod na araw, itong si VP Sara, ang sagot po dyan ng defense team niya ay titignan pa raw nila ng kanyang legal team. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Poa. She is ready. And that's why we're here today. We've been preparing for how many, actually more than a year na now, no? So I don't think there's anything to reconcile there. As I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly. Jiggy, bago pa nga mag-umpisa yung impeachment trial, naglabas na rin ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte. Dito nga giniit niya na karapatan nga ng akusado na katawanin siya ng abogado nga dito sa paglilitis. At according pa nga kay VP Sara, kung di man daw siya personal na humarap dito nga sa paglilitis, hindi raw ito nangangahulugan na umiiwas siya sa pananagutan. Jiggy. At Marian, matagal ng panawagan ng prosekusyon na padaluhin nga si VP Sara. Pero sa araw na ito, anong reaksyon ng prosekusyon sa nangyaring yan? Jiggy, kinadismaya nga ng House Prosecution Panel itong hindi pagsipot ni VP Sara sa mismong unang araw pa ng kanyang impeachment trial. Pinapakita lang daw nito yung patuloy na pag-iwas ni VP Sara sa pagharap at pagsagot dun sa mga aligasyon laban sa kanya. Partikular na nga dyan, ilan sa articles of impeachment na inilatag sa kanya, yung milyon-milyong nilustay umano na confidential funds, gayon din yung bilyon-bilyong pisong halaga na hindi umano idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. At kung babalikan din natin, Jiggy, sinabi na noon ni VP Sara na gusto niya ng bloodbath. At yun nga, yung pinagtataka mismo ng mga prosecutors, bakit siya mismo yung wala dito, yung naghahanap at gusto magbigay ng bloodbath. At Jiggy, ayon pa nga sa ilang prosecutors, prerogative. Na kay VP Sara naman, desisyon niya yan. Kung hindi siya sa dalo mismo ngayon sa kanyang paglilitis, pero pinapakita lang daw nito yung level ng respeto niya sa Senate Impeachment Court. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ng ilang mga prosecutors. Kapag hindi siya umattend, kapag walang counsel, kapag walang answer, the trial will simply proceed. Aren't you disappointed?
Not really. Legal strategy yan ng defense. So, karapatan na naman nila kung hindi siya pupunta. Diskarte nila yan eh. So, it's up to them. The bloodbath starts today. If she's not coming here, then I thought she was going to bring the bloodbath. That's an abdication of accountability. Jiggy, si House Prosecutor at ML Party List Representative Leila de Lima ay umaasa naman na magbabago pa yung isip ng Vice Presidente at dadalo sa mga susunod na araw ng pagdinig. At samantala, ginit naman ng prosekusyon na itong desisyon ng Vice na hindi dumalo dito sa mismong impeachment trial niya ay desisyon na kailangan niyang ipaliwanag sa sambayang Pilipino. Jiggy. At nagbigay na rin ng kanilang opening statement yung prosekusyon at depensa, Marian. Jiggy, bago pa nga magkaroon ng paglalatag nung kanilang opening statement ng side ng prosecution at ng defense team, hiniling ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ilatag na itong isa-isang 4 na articles of impeachment at kunin nga kung ano yung sagot ni VP Sara sa bawat articles na ilalatag. Bagay na tinutulan po yan ng kanyang lead legal counsel na si Attorney Sheila Sison. Pakinggan po natin ito. It is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. Yes or no, Your Honor. Rule Is the 7. lead prosecutor. Rule 9. Is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused to Counsel be for arraigned, Your respondent, Honor. avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. Jiggy, sa huling hindi nga pumayag itong si Presiding Officer Senator Cheese Escudero doon sa hiling ni Lead Prosecutor Luistro. Ayon sa kanya, babasahin naman ito or naka-include na itong articles of impeachment sa kanilang rules at kanilang nabanggit na ngayon kanina. At babasahin na lang itong articles of impeachment sa dulo na, kumbaga, nitong paglilitis kung saan nga handa nang magbigay ng boto o hatol ang bawat senator judges. Yan muna ang latest. Dito sa Senado, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, Senator Marcoleta inaresto na sa kasong pandarambong. At VP Sara binanatan ng hirit ng Pangulo na dapat siyang dumalo sa impeachment trial. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Inaresto na si Senator Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Ano kaya magiging epekto nito sa impeachment trial ni VP Sara? Live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sana dinala si Senator Marcoleta. Jiggy, dinala sa PNP-CIDG si Senator Rodante Marcoleta para sumailalim sa medical at booking procedures. Inilabas din ng CIDG yung kanyang mugshot matapos nga siyang arestuhin para sa kasong plunder. Nag-ugat itong kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador at hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinasabing lumabag sa batas ang senador dahil kongresista siya nang tanggapin ang campaign contribution. At bago nga sumuko sa mga otoridad, nagtungo ang senador sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig sa motion ng ibasura itong kaso. Naghain siya ng motion to quash para kalaunay makalahok sa impeachment trial ni VP Sara bilang senator judge. Hiniling din ng kampo ni Marcoleta na dapat ipagpaliban muna itong proceedings at paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa nare-resolba itong motion to squash. Pero hindi pumayag ang
korte na hindi ilabas itong warrant of arrest dahil nakitaan daw ng probable cause sa kasong plunder si Marcoleta at 3 kapwa akusado. Kaya natuloy ang paglabas ng warrant of arrest laban sa kanila. 3 araw naman ang ibinigay ng korte para magkomento ang prosecution sa motion to quash ni Marcoleta. Matapos nito, Jiggy, ay nilockdown ng Sandigan Bayan at sumunod na agad sina PNP Chief Jose Melencio Ratates at DILG Secretary John Vic Remulla para dalhin sa tanggapan ng CIDG si Marcoleta. Nakatakdang ikulong si Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Marcoleta. So, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Samantala, Jiggy, iginiit naman ni na Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Ratates na pag-aresto ang ginawa nila sa senador. Pakinggan natin itong kanilang paliwanag. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 8:45 in the morning, and the arrest warrant was implemented. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily, hindi naman the final motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. At Camille, naaresto din ba yung ibang mga kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na yan? Jiggy, bukod kay Marcoleta, naaresto na rin sina Mike Defensor at Joseph Espiritu matapos na makita ng PNP-CIDG sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy naman tinutugis ang isa pang kapwa nila akusado na si Aristotel Veray. Narito ang pahayag ng dating kongresista. Una pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala pa. At may window pa ba na makalawak si Senator Marcoleta sa impeachment trial? Nako, Jiggy, hindi natin masasagot ng direkta yan, no? Pero posibleng patawan ng preventive suspension itong si Marcoleta. Sa ilalim ng anti-plunder law, mandatory ang preventive suspension sa mga pampublikong opisyal na dawit sa katiwalian. Pero ang preventive suspension ay hindi kaparusahan at hindi rin naman ibig sabihin na guilty na ang akusado. Kung masuspend man siya, hindi na makakadalo sa anumang Senate proceedings si Marcoleta. Pero hindi rin naman automatic yung suspension dahil pwede pa rin na magamit ang ng mga argumento ang kampo ni Marcoleta laban dito. Jiggy. At Camila, nung tingin ng mga eksperto sa batas dito sa implikasyon ng pagkakaaresto ni Senator Marcoleta kaugnay ng impeachment trial? Jiggy, kung tatanungin yung mga mahistrado ng Sandigan Bayan, sinabi na lalabas ang korte sa usapin ng impeachment pero hindi nga maiwasan na maiugnay ito pagkakakulong ni Marcoleta sa usapin ng impeachment. Kapag nasuspend si Marcoleta, hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang senator judge. Kaya ang tanong ng marami, paano nga ito makakaapekto sa bilang ng boto kailangan para nga mahatulan itong si VP Sara. Para kay dating Senate President Franklin Drilon na isa ring abogado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema itong issue tungkol sa voting threshold. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate President Drilon. Ultimately, it will end up in the Supreme Court. But right now, if you consider the senator judges and the Senate to be consisting only of 21 senators, the threshold number would be 14 to convict. That is assuming that the two-thirds will be based on 21. At yung mga kakampi ni Senator Marcoleta, anong naging reaksyon sa kanyang pagkakaaresto?
Jiggy, pumalag ang mga kaalyado ni Senator Marcoleta, kabilang na dyan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapakulong nga dito kay Marcoleta. Anya, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon at sa iba pang mga lingkod bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano. Read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte, live mula sa Quezon City. Pirit ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat personal na dumalo sa paglilitis si Vice President Sara Duterte. Buwelta naman ng pise, walang saysay ang opinyon ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, ano pang sinabi ng Pangulo kaugnay ng impeachment trial? Jiggy, kung si Pangulong Bongbong Marcos nga ang tatanungin, mas maigi kung humarap ng personal si Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial na ginagawa dyan sa Senado. Iba pa rin daw kasi ang bilis ng magiging pagdinig kung direkta mismo doon sa respondent maririnig ang paliwanag. Bagamat aminado naman ng Pangulo na may karapatan naman ng respondent na pumili kung sino ang magiging kinatawan niya at kung haharap ba siya sa impeachment court. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. If it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Sige, sagutin natin. Pero alam mo, Jiggy, pinalagan ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag na yan ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang press briefing sa Canada nitong weekend. Sa pahayag kanina ni Vice President Sara Duterte, ang sinabi niya hindi importante kung ano man ang opinyon ni Pangulong Marcos tungkol dito sa ongoing impeachment trial laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na meron siyang karapatan bilang respondent na piliin kung ang legal counsel niya ang magiging kinatawan dito sa ginagawang pagdinig dyan sa Senado. Hindi rin daw basihan ng integridad ng due process kung hindi man makita ang respondents na personal na dumalo dyan sa mismong pagdinig. Sa ngayon daw, ang burden para patunayan yung ebidensya sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente ay nasa prosecution na. Sabi pa ni Vice President Sara Duterte, mas maigi raw sana kung yung mga opisyal ng pamahalaan sa pangkalahatan at sa lahat ng oras, sarili din na lamang yung kanilang mga opinyon tungkol sa mga bagay-bagay. Jiggy? At sa pagkakaresto nga ni dating Congressman Mike Defensor, may banat din siya na nauna pang ipakulong itong si Senator Marcoleta kumpara doon sa mga sangkot sa korupsyon. Ano ang tugon dito ng Malacanang? Tama ka, Jiggy. Pagkatapos ngang i-issue yung warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban dito kay Senador Rodante Marcoleta, naglabas ng pahayag itong si dating Congressman Mike Defensor sa pamamagitan ng kanyang social media account kung saan sinasabi niya na nauna pang maaresto yung mga kagaya nila kumpara doon sa mga totoong nagnakaw ng kaban ng bayan. Pero hindi naman daw, bagamat mapapatahimik daw sa linto, hindi daw ibig sabihin na susuko sila. Matatandaan kasi natin, Jiggy, na isa itong si dating Representative Mike Defensor doon sa mga naging sumuporta doon sa 18 na sinasabing dating bagman netong si dating Congressman Zaldico. At ito namang si Senador Rodante Marcoleta ang namuno doon sa Blue Ribbon Committee na sinasabing duminig dito sa pahayag ng 18 dating bagman. Pakinggan muna natin yung sinabi mismo ni dating Congressman Defensor. Ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko. Jiggy, ang tugon dyan ng Malacanang, edi sana daw inayos agad netong sinadating Congressman Defensor yung mga concrete evidence para nasampahan na agad ng kaso at napanagot kung sino man itong sinasabi nilang mga involved sa issue ng katiwalian. Pero syempre, iginagalang daw ng Malacanang kung ano man ang naging desisyon ng korte pagdating doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest dito sa Senador o kay Senator Marcoleta, maging doon sa tatlong nagbigay ng donasyon sa kanya, kabilang na nga itong si Congressman Mike
defensor. Ang sinasabi lamang ngayon ng Malacanang, naniniwala daw sila na iginagalang din ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang desisyong ito ng Sandigan Bayan patungkol sa kaso ni Senador Marcoleta. Matatandaan kasi natin na nung nakaraang linggo lamang ay nagsagawa sila ng kilos protesta bilang pagsuporta sa senador. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. At Maricel, may sagot na bang Pangulo sa mga kritikong nagdadawit sa kanya sa korupsyon? Alam mo, Jiggy, binalikan ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyari dun sa nakaraan niyang State of the Nation address kung saan siya nga raw yung nag-ungkat dito sa sinasabing korupsyon kaugnay dito sa flood control project. Kung hindi naman daw niya inungkat yan, hindi naman daw masisimula ng investigasyon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat nagkaroon na rin daw ng anunsyo o pahayag si dating Congressman Andaya, dating Secretary Andaya, tungkol dito sa natuklasan nila na nasa 300 billion plus daw na questionable funds na ginagamit dito sa flood control project sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman daw ito naaksyonan at hindi na rin naman daw ginawa ng investigasyon para mapanagot kung sino man yan dapat mapanagot. Makikita naman daw na yung investigasyon sinimulan sa ilalim ng kanyang pamunuan. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaraan ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, seguridad sa loob at labas ng Senado na nanatiling maigpit para sa impeachment trial ni VP Sara. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ng seguridad sa paligid ng Senado habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Dave Abuel. Dave, may natutunugan bang banta sa seguridad ang PNP? Jiggy, sa ngayon wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP habang umuusad ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP, mula orihinal na 6,000 pulis, binabaan ng deployment sa 4,000 dahil matiwasay naman daw ang sitwasyon sa paligid ng Senado. Pero pwede raw yang baguhin pa, depende sa sitwasyon. Naglagay rin ng mga barikada ang mga pulis. Pansamantalang isinara ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa Pasay. Sarado ang bahagi ng kalsada tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi habang gumugulong ang impeachment trial. Jiggy. Dave, may kilos protesta ba dyan kasabay ng impeachment trial? Jiggy, nagkilos protesta ang mga pro at anti-VP Sara groups sa labas ng Senado. Panawagan ng mga anti-VP Sara, tuluyan ng patalsikin ang bise. Kinontra naman yan ng mga pro-Sara. Ayon sa mga pulis, bahagyang nagkatulakan pero wala naman daw nasaktan. Para maiwasan ang tensyon sa rally sa mga susunod na araw, paghihiwalayin ng PNP ang dalawang panig. Wala pang impormasyon ang pulisya kung anong oras matatapos ang mga programa at kung anong oras aalis ang mga rallyista. Pero patuloy lang silang magbabantay sa lugar. Jiggy. At yung mga iba't ibang opinyon sa social media ay minomonitor din ba yan ng PNP? Oo, Jiggy, nagbabala
ang PNP laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pag-uudyok sa internet na maaaring magdulot ng karahasan. Kaya naman nagsasagawa ng cyber patrolling ang PNP para mapigilan ang anumang misinformation. Nananawagan din ang PNP sa publiko na suriin maigi ang anumang ibabahaging impormasyon kaugnay sa impeachment para hindi magamit ng sinumang gustong manggulo. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Pasay. Mga kapatid, himayin natin ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nahati ito sa 4 na articles of impeachment. Article 1 ay ang questionable manong paggastos ng confidential funds na abot sa higit 612 million pesos. Pondo ito ng OVP at DepEd na minsang pinamunuan ng bise. Article 2 ang umano'y hindi may paliwanag na yaman ng bise. Inaakusahan siyang hindi tugma ang kanyang yaman sa kanyang lawful income. May mga hindi raw dineklarang ari-arian, bank accounts at business interests ang bise. Article 3 ay ang umano'y panunuol at korupsyon sa DepEd. Namigay umano ng mga regalo at pera ang bise sa opisyal ng DepEd nung panahon niya bilang kalihim nito. At panghuli, Article 4, assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Hayagang sinabi ng bise na kung siya man ay ipapapatay, may kinontrata na siyang hitman at magtutumba kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa 4 na aligasyong ito, iikot ang paglilitis sa bise na magtatagal ng 72 araw. May kanya-kanyang pagkakataon ng prosekusyon at depensa para maglatag ng mga argumento at ebidensya. Susunod, Senator Marcoleta dumaing ng pananakit ng dibdib at alta presyon matapos arestuin. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Dinala sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos arestuin sa kasong plunder. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jas Paredes. Jas, bakit dinala sa ospital si Senator Marcoleta? Jiggy, ayon sa PNP-CADG, nagreklamo si Senator Rodante Marcoleta ng pananakit ng dibdib at mataas ang kanyang blood pressure, kaya dinala siya sa PNP General Hospital. Bago nito, dinala sa CADG si Marcoleta kung saan sumailalim siya sa booking procedures at medical examination. Dito rin siya kinuna ng kanyang mugshot. Bahagi rin ng booking procedure ang pagsailalim niya sa serye ng mga medical examination. Sa ngayon, inaantay pa ang magiging resulta ng kanyang medical examination. Kung lalabas na fit ang senador, dadalhin siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Dito, formal na sasabihin ng korte kung saan siya ikukulong. Jiggy? At hanggang kailan mananatili sa ospital si Senator Marcoleta? Jiggy, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng manatili ang senador ng 1 hanggang 2 araw sa PNP General Hospital. Kung mapapatunayan namang fit ang senador, ililipat si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan siya ipakukulong habang inaantay ang paglilitis sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan katulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days. Adjust yung mga kapwa-akusado niya, nasa na ngayon? Jiggy, nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Kapwa-akusado sila ni Senator Marcoleta sa kasong plunder. Naaresto ang dalawa matapos makita sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kapwa nila akusado na si Aristotel Viray. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Jas Paredes live mula sa Camp Crame. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.